Kahit anong kayod sa gawain, kapag gantong ulam naman ang nakahain, siguradong tanggal ang pagod at para hindi mabitin, pakidagdagan na lang ng saing, pati kaning bahaw, ilabas mo na din. Tumpukan na ng aking madaanan sa palengke. Mga sarit-saring klase ng isda, kaya kung ano nakalapag, isama mo na te. At pagdating sa bahay agad nilinisan, mahabol ang pagiging sariwa aking sasabawan. Agad na nagpakatas ng kamatis, kasama ng luya at betchin pampalasa. Binudbuhan ng paminta, pinaalatan ng patis saktong sabaw pampantay sa laman. Mas lasap ang lasa, hindi naman pangmaramihan. Pagkakulo pinisat ng kamatis, asim at katas mapalabas. Sunod inilagay ang isda sa pangalawang pakuluan. Sampalok dagdag asim, pagtingin pa lang napalunok agad ng laway, siling panigang huling lagay kasama ng talbos, kamote ang bagay. Madampian na sabaw, ayos na, kalamansi pa ang pinisat sa ibabaw. Ay talaga namang kapag ganito ang kinamatisang isda, pwedeng pang araw-araw. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala. Nilalapit ko po ito in Jesus' name. Amen. Tudahagod yung sabaw. Iba ho talaga yung sarap kapag yung asim natukal. Ang lasa. Sabi. Kilig, asim. Panalo. Bawin-bawi ho ang lakas kapag ganito ulam. Ang sarap po nung hagod na sabaw sa lalamunan. Para din ho siyang ayungin. Kung nga lang, mas matitigas ho yung tinik nito. Pero yung lasa, halos hindi ho nagkakalayo. Minsan nga lang ho makachamba nito, kaya hindi ko na din ho pinalampas. Sarap.
Naipakita ko naman na po yung paraan ng pagluluto tsaka paglilinis. Kain, dito ko muna tatapusin mga kanayon. Dahil dadahan-dahanin ko po to. I-enjoyin ko. Lalo na hot, ganyan. Medyo matinik. Para hindi naman sumabit sa lalamunan, hindi tayo masabitan. Maraming salamat po mga kanayon sa pagsama at nakakating kayo hanggang dito. Hanggang sa muli po nating mukbang ng mga pagkaing bukid. Kita-kits po tayo at kung mayroon ka din kinasasabikan, comment mo lang below. At kung available ang sangkap, gagawan ko po ito ng video. Sa-shoutout kita. Maraming salamat po.